Opo, attorney. Salit. Makita Salit. yung katawan ni Mama, attorney. Mm. Tsaka gusto ko lang sabihin kay RR attorney na sabihin niya na kung sino-sino pa sila. Ikaw po'y nagdududa na marami ba sila? Attorney, malaki konti yung nanay ko, attorney. Tapos Ah, siya, payat lang yan siya, attorney. okay. So kaya niyang makipagsabayan. Opo, attorney, pero feeling ko talaga, attorney, malakas yung gods ko na may kasama talaga yan. Now. Tira! Brigada! Sige, be atong nga hinabion mga higala ang anak in town ani nga maoy ni arigid in town siya kay taga Sambuanga man pud ni in town si Ma'am Pilar sa Avedra Basilio ang iyang mama no nga maoy biktima in town no pagkamising ni arigid siya sa diyang naanatoy nakitaan nga ulo iya gyud dayon nga gisusi. So maotoy na itabo nga nagpa-DNA gyud siya mga higala siya gikuha ag swab o di ba na to it turned out nga positive gyud iya gyud itong mama ang maong ulo nga nakitaan mga higala ulos iyang mama no. So di in town si Sir Kaid Basilio Tupas atong hinabion mga kabrigada regarding aniroga nahitabo in town silang iyahang inahan magahigala na narbaho in town nga caregiver des by Barangay San Isidro Dakbayas Talisay. Di mao na inoon ni Roy ato na balita atong Hulyo 11 nga nakaplaganing ulog hilabay lang sa basurahan. Dias may kansuhong dakbayan gyapon sa Talisay magahigala. Brigada. Brigada. Exclusive. Brigada Exclusive Interview. Sir Kaid Basilio Tupa, Sir Kaid, unas tanan amo ang pahasubo ani nahitabos imong inahan Sir Kaid but muraga na relieve na kagamay ani ron nga di anay it turned out nga naa din ay nanay nadakpan nga suspect Sir Kaid Tupa. Sir, good morning. Good morning, attorney. Yes sir. Tagalog po kayo no? Opo, attorney. Tagalog. Okay, sige. Sa Bacano kami, attorney, pero Tagalog lang yung pan ko. Pagsasalita. Yes sir, although masakit pa rin sir, pero ano yung feeling mo ngayon na na-trace na talaga ito nga pala yung na-missing mong mama, yung ulo na tinapon lang doon sa basuran, tapos ito yung suspect, may naipresenta na yung kapulisan Sir Kaid. About dyan, attorney, nagpapasalamat talaga ako sa Talisay Police Station, attorney. Nung first na pumunta kami dito, hanggang ngayon, attorney, hindi kami iniiwan ng mga pulis at saka ni Mayor. About din sa attorney, about din, I'm grateful and thankful kasi at least ngayon may suspect na nandun na siya sa custody. Sana, attorney, na hindi na siya makalabas talaga. Mm-hmm. Pero, attorney, hindi ako naniniwala na mag-isa siya. Mm-hmm. Sir Kaid, kailan nga, July 4, di ba, na missing na tong mama mo? Opo, attorney. Ilang taon na ba siya nagtatrabaho bilang caregiver, Sir Kaid? Sa amo niya, more or less, attorney, 1 year. 1 year sa the same na employer? Yes, attorney. Pero hindi nyo kaano-ano itong amo? Hindi, attorney. Tsaka itong suspect. Kasi may kaso din pala ito sa Zamboanga itong suspect. Tapos kayo po taga Zamboanga. Zamboanga City po kayo, Sir Kai, di ba? Yes, attorney. Tapos may kasong murder itong suspect sa Zamboanga City din. Murder din yung kaso niya doon daw. Yes, attorney. Kasi yan sila, attorney, is native talaga yan sila. Sa Zamboanga talaga yan sila. Mm-hmm. Paano ba Yung napunta amo sa Talisay itong mama mo, sir? Paano siya nakapagtrabaho sa may barangay San Isidro bilang caregiver? Nauna yan si Mama, attorney. Sa Zamboanga yan sila, attorney. Okay. Tapos, yung pumunta yan sila dito kasi yung namatay yung asawa ng amo ni Mama, death anniversary, pumunta sila dito sa Cebu, sa Talisay. So dati-dati pa lang doon sa Zamboanga, amo na niya to. Opo, attorney. Okay. So napunta sila sa Cebu dahil namatay yung asawa. Death anniversary. Death anniversary. Tapos doon na sila nagstay? Opo, sabi nila, kasi attorney, kwan lang yan sila, attorney, Zamboanga, Cebu, ganyan lang yan sila. Okay.
So, magwa 1 year na. Opo, attorney. Magwa 1 year na si mama nag-work sa kanila. Oh, pero ang ano niya is Cebu, Zamboanga, parang ganon, pabalik-balik lang. Opo. Opo, attorney. Aha. So, anong mamising tong mama mo, sir? Ano yung last convo ninyo? Meron ba kayong last convo or constant ba yung communication nyo sa mother mo? Attorney, yung last convo namin, yun lang yung July 4, nung July 4, 6 to 7, nag-chatting pa yan kami, attorney. Okay. Chatting pa kami. Tapos yung 7 a.m. attorney, yung last chat niya, nagpapabili siya sa akin ng biscuit. Biscuit. Opo, biscuit. Nagpapabili siya sa akin. Nandito Tapos, naman siya sa Cebu. Paano magpapabili sa'yo, sir? paano, attorney? Paano siya magpapabili sa'yo bakit siya nagpapabili sa'yo ng biscuit na nandito naman siya sa Cebu, di ba? Ikaw nandyan sa Zamboanga. Opo. Kasi, attorney, pag may parents si mama, nagpapadala ba, attorney, through GCash, magpapabili ng biscuit para sa mga kapatid ko ba, attorney? Okay. So, para Opo. sa konsumo ninyo. Opo, pag grocery, ganyan. So, tapos, Attorney, 7 a.m. man yun, attorney. 7 a.m. Tapos, 7 a.m. on July 4. opo, 7 Okay. a.m. 7 to 8. Okay. Ganyan, attorney. Tapos, sabi ko, para ano, ma? Kasi bago lang yun, attorney, may kwan pa kami, may grocery pa kami sa bahay, tapos agad niya nagsabi siya, magbili daw ng biscuit. Mm. Ganyan. Mm. Sabi ko, para ano, ma? Tapos nag-reply siya sa akin around 10:47, attorney. Okay. Ang tagal ng reply niya. 10:47 in the morning pa rin or gabi na? Morning pa rin, attorney. Morning pa rin. So, ano yung reply niya? Sabi niya, para masaya, ganyan lang. Para sa iyo, unusual na yun kasi ang tagal nag-reply. Opo, kasi hindi yan ganyan si mama, attorney. Pag ganyan si mama, pag magsabi yan, magpabili, agad yan, magpadala agad yan. Mm. Tapos bigla lang, ang tagal niya mag-reply. Tapos yung ni-reply pa, ang ni-reply pa yung para masaya, parang ganun lang. Opo, parang kwan lang ba, parang feeling ko hindi yun si mama, attorney. Kasi Mhm. So, tapos Kasi ano nang mga afternoon, wala na kayong communication. after noon, attorney, wala na talaga kaming communication. Tinawagan mo siya. Opo, attorney, tinawagan ko, sa lahat ng mga social media accounts niya, sa phone call, sa text message, lahat, attorney, ginawa namin, wala talaga, attorney. So that was after her last reply, assume natin siya yon 10:47 in the morning of July 4, afternoon, wala na talaga kayong kumyo. Opo, attorney. So kayo po ba yung mag-post na missing itong mama mo? Ako, attorney. So nag-post po kayo, sir, that was July, July 5 na yata to or July 6? parang gano'n natin, attorney. Oo. So, hindi mo na-contact yung amo at the time. Wala ka rin contact number sa amo niya. Wala din, attorney. Kasi, attorney, ganito yan, attorney. Oh. Nung July pa, kasi yung dun sa, yung pagkakakuha namin kay mama, baka ba, attorney, naging busy, Mm. or may pinuntahan sila ng amo niya, or masama yung panahon, walang signal. Kasi doon sa amin sa Zamboanga, attorney, ang kwan talaga, bagyo kasi doon sa amin that time. Aha. Itong amo niya, ilang taon to, sir? Yung laki yung amo niya o yung babae? Yung babae, attorney. So yung babae na yung amo kasi namatay na yung lalaki. Opo, attorney. Okay. So ilang taon to yung babaeng amo, sir? Hindi ko talaga alam, attorney, pero nasa 80. Mga ganyan, 80 na, talagang old age na talaga siya. Opo. Itong mama mo, ilang taon to siya, sir? 48.
attorney. 48. Mayroon ba siyang may husband ba or live-in? Yung papa mo, nasaan ba yung Paano? papa mo? Wala na kami papa, attorney. Patay na din yung papa mo. So, ano na to si ma'am, widow. Opo. Mhm. Okay. So, since noon, yun, nag-post ka na, wala ka rin nalamang, hindi rin nag-inform sa'yo yung employer kasi old age na rin siya. Wala ba itong mga anak ka? Wala ba silang ibang kasama dun sa bahay? Sa pagkakaalam mo lang, Sir Kaid? Meron man, attorney, yung sila RR, Mm. yung amo ni mama. Itong si RR, Yung anak ito yung ng- suspect. Opo. Yung pati si Romel, yung Renier attorney- Romel Rojas, di ba? Ito yung suspect. Opo, attorney. Aside sa suspect sa yung amo ng mama mo, sino pa yung kasama sa bahay na sinasabi ng mama mo? Yung attorney, yung anak ng amo ni anak ng amo, yung Mhm. si Sir Onion. Pero that time daw wala daw siya dun sa attorney sa dito sa Cebu, sa Zamboanga daw siya. Oh, kasi ito yung sir, July 4 na missing na. So, on the perspective of the employer, ako kung ko yan, caregiver ko yan, of course, 80 years old, para may ano pa yata yan. Hindi naman siguro, mayroon ng sakit na talagang malilimutin na siguro. Pero talagang mag-uuri ka talaga. Bakit hindi na nabalik si Pilar? Nasaan na ba si Pilar? Or ang anak ba mga kasamahan sa bahay, sir ba? So, nai-report din ba ito nila on the sa employer doon sa police station na missing si Pilar? Opo, attorney, nung July 7 daw, attorney, nagpa-blatter daw sila. Mhm. Ang nagpa-blatter yung amo mismo. Yung si attorney, yung si RR. Yung suspect. Opo. Aha. So, kasi na-interview nga siya ngayon nagpa-blatter dati na yun na nga, na missing. Pero ikaw, una kang nag-post sa kana ba before pa nagpa-blatter? Hindi Hindi mo na matandaan? nauna ata. Hindi ko na matandaan, attorney. Pero nagkausap ba kayo nitong suspect, sir? Before pa? Nung attorney, nung pumunta kami dumating kami dito, attorney, ng July 11, tapos nung July 12 pumunta kami sa bahay nila dito sa San Isidro. Nakausap ko, attorney, na sinabi ko sa kanya na alam mo saan si mama? Mm. Alam mo saan si mama? Sir, sabi niya. Pero sa Chabacano yung salita namin, attorney, Chabacano. Oo, hindi ko Sabi- kasi maintindihan yung Chabacano. Mahirapan din tayo. Tagalog ko na lang. Oo. Apo, sabi ko, saan si mama, sir? Ganyan. Sabi niya, hindi ko alam. Umalis lang man yun nang hindi nagpapaalam. Mhm. Umalis lang daw. Sabi ko, parang imposible din, sir. Tapos nandyan ang mga gamit niya. Mm. Sabi niya, ewan lang, ganyan lang. Parang wala lang. Pero nakapasok ka ba doon sa bahay sa mismong kwarto na tinitirhan ng mama mo? Opo, attorney. I-check mo yung mga gamit niya doon. Opo, attorney. So wala kang nakita doon something na may mga dugo, mga ganyan. Wala man, attorney. Wala. Pero yung kulang-kulang lang yung gamit ni mama. Sige. Sir, balikan kita. Magko-commercial break muna tayo, Sir Kaid, ha? Para mas pa yung pag-uusap natin, Sir Kaid. Balikan po kita, Sir Kaid, ha? Sige. Sige, Brigada Arnel, ato ning gihinabi ron ang kining or ato ako ning gihinabi ning anak bitaw ato intong biktima nga si Ma'am Pilar sa Avedra Basilio. No, diya sa to ang linya si Sir Kaid Basilio Tupas ato balikag hinabi Brigada Arnel. Brigada Exclusive Brigada Exclusive Interview. Sir Kaid, so nung nagkausap kayo nitong suspect, tawag mo sa kanya is RR, no?
Wala po kayong pagdududa sa kanya at the time, sir? On July 12 na kayo nagkausap nito, no? Opo, attorney. Wala po kayo talagang pagdududa na siya yung responsable nito. Wala talaga, attorney, kasi hindi man din nagsabi si mama about sa kanya, attorney. Mhm. Hindi man din si mama bad mouth sa kanya, Mm. or sinasabihan kami na yung tao na yan, ganyan-ganyan, or ano Mm. ba, wala man, attorney. Okay. So, ano ba tong suspect? May asawa ba to? May mga anak? Hindi ko alam, attorney, kasi hindi ko talaga yung kilala, attorney, as in. Lang. Bakit daw siya naka-stay sa house din ng ng kahit pamangkin siya ng employer, pero bakit doon siya nag-stay? Ano ba yung trabaho niya doon? Siya, ang pagkakalam ko lang, attorney, kasi siya daw yung naglinis dun sa bahay ng amo ni mama, tsaka yung nagaluto. Ganon lang, attorney. Parang caretaker ata siya dun. Okay. So siya pala yung caretaker. So at that time talagang wala kang kamuang-muang na ito pala ang ginausap mo, siya pala yung suspect. Opo, attorney. Hindi ko talaga alam, attorney. Sir Kyd, nung nakausap mo siya, Sir Kyd, mayroon ka na bang napansin sa kanya na parang iba ang kanyang mga sagot or ano? Kakaiba? Parang, Mayroon ka bang napansin parang- sa kanya na kakaiba that would lead you to suspicion? hindi ko kasi attorney, that time Brigada na Arnel, si Brigada Arnel Brigada po pala Arnel tong po to, Sir Kyd. kasama ko dito. Bigla kasing nagpunta dito to, Sir Kyd. Pasensya po kayo. Opo. About dun, sir, hindi ko talaga siya, parang normal lang talaga siya, as in normal. Tapos, kung kinuha namin yung gamit ni mama dun sa kwarto, parang normal na, parang inosente lang. Aha. So talaga ikaw, wala kang walang nasa isip mo na baka ito yung may naggawa nitong taong to. Pero ang sabi niya, biglang umalis na lang yung mama mo. Opo. Mhm. Pero hindi mo rin ba napansin na ito po ay nakuhanan po ito ng drugas, armas, at saka mga contrabands kasi hindi naman to siya inaresto on the basis na siya yung suspect at that time kasi yung police din wala ding kamungmuang na ito palang nagpa-blatter, siya din po pala yung suspect, no? So nalaman na lang nila after nung maano na nila. Ano ba yung sinabi ng police? Bakit nila nagiging suspecto si sir? Si RR? Based sa mga sir, attorney, based sa CCTV. May nakuha ng CCTV. Opo. Nakakita po kayo. Opo. Ano po yung makikita sa CCTV, Sir Kyd? Yung July 10 at July 4, mga attorney, mga July 4 ng 11 PM, Sa gabi na. gabi na, nakita siya sa CCTV na may dala siyang sako. Saang CCTV ito, sir? Sa bahay ng employer? Sa labas na yun, sir, sa parang highway na yun. Ano siya, nakamotor? Opo. Aha, so nakita siya sa CCTV. Pero yung mismong pinagtapunan na basurahan doon sa may barangay Kansong, parang walang yatang CCTV doon, di ba? Hindi ko lang alam, attorney, kung may CCTV ba dun. So yun lang CCTV ang nakita siya na may dala siyang sako. Opo, tapos yung papunta siya sa way ng yung saan nakita yung ulo. Oh. Tapos pagbalik niya, wala na siyang dalang sako. Dito, yung sako, attorney. Dito. Yung sako, Oo. dito sa So nilagay na niya. So ulo na lang talaga yung niya doon, tinapon niya doon. parang attorney, parang ulo, attorney. Kasi kung dinala pa niya yung sako, ulo na lang yung nilagay niya doon. Opo, yung sako na parang sa 5 kilo o 10 kilo. Pero makikita ba na may dugo ang sako, sir, o hindi? Hindi, attorney, hindi ko na, kasi malayo konti. So aside doon, hindi na siya nakita pa na may mga ibang na naman, parang
Nagdala na naman siya ng sako, tapos tinapon na naman niya kasi hindi pa na-recover yung body ng mama mo, di ba? Opo, attorney. Oo, so yun yung palaisipan ngayon kung saan niya tinapon o saan niya, hinukay ba niya or anong tawag doon? Hindi ko din alam, attorney, kaya gusto ko nga yan kausapin. Gusto ko nga yan kausapin Mhm. kasi gusto ko na talaga sa totoo lang, attorney, gusto ko na talaga iuwi si mama sa Zamboanga. Okay. Tapos ano sir, nung July 12, kinuha mo na lang yung Mga gamit. yung ulo? Oh. Ay, hindi pa, attorney. So nasan yung ulo ngayon? Nasa pulis pa? Sa Polinaria, attorney. Punerarya pa rin. Opo. Oo, so hintayin yung makita yung niya, yung body niya. Opo, attorney. Yung problema dito, kung malaman ba natin kung saan ba to nilagay yung niya. Baka sa ibang mga basurahan din niya nilagay. Okay. Itong sir, itong suspect, hindi mo to siya kilala kasi may murder kaso to sa Zamboanga City. Hindi ba siya known diyan na doon sa Zamboanga? Hindi ba siya known or wanted doon sa Zamboanga? Hindi ko din alam, attorney. Hindi ko talaga alam na kwan yan, na kriminal pala yan dati pa. Hmm. Sa pagkakala mo Hindi ko ngayon na talaga nalaman alam. mo ng kriminal siya, may kaso siya, ano ba yung pinatay din niya dyan sa Zamboanga? Marami daw, attorney. Kasi nakita na ng doon sa Zamboanga, attorney, na nahuli yan. Kasi kilala yan doon bilang RR din. Ano yung RR din? Opo. Okay. Na tumakas daw yan doon sa Zamboanga. Tumakas daw yan doon. Dito daw nagpunta sa Cebu. So marami na palang napatay tong suspect na to. Opo, attorney. May ba tayo? May numero po tayo sa napatay niya, sir? Or wala kang Wala akong idea, attorney, pero may napatay may nag-chat sa akin bago nung kagabi na parang kapatid niya ata yung nag-chat Mm. nung biktima. Sabi niya, yan na yung taong pumatay sa kapatid ko. Pero may pending warrant of arrest po ba siya sa Zamboanga City, sir? Yun ang pagkakaalam ko, attorney. Paano nalaman to ng Talisay City Police Station na ito may kasong murder pala sa Zamboanga na trace nila? Opo, attorney. Nag-coordinate sila sa Zamboanga, attorney. Na background nila ito. Opo. I see. So sa ngayon po sir, talagang ikaw po, kung tatanungin ka is para sa iyo, ito po talaga yung pumatay ng mama mo. Siya na talaga, attorney, based sa mga nakita ko na mga ebidensya, attorney. Aside Pero, sa CCTV, meron pero- ding yung itak na ginamit, di ba? Opo, attorney. Tsaka yung motorcycle na recover din. Opo, attorney. Aha. So, ikaw mismo is talagang confirm na ito talaga yung suspect. Wala kang pagdududa na ito'y false full guy, parang ganon. Hindi, attorney. Siya talaga, attorney. I see. Sige po sir, yung na lang po ninyo ngayon na makita yung katawan ng mama mo. Opo, attorney. Salit. Makita yung katawan. Salit. Makita yung katawan ni mama, attorney. Mm. Tsaka, gusto ko lang sabihin kay RR, attorney, na sabihin niya na kung sino-sino pa sila. Ikaw po'y nagdududa na marami ba sila? Attorney, malaki konti yung nanay ko, attorney. Tapos siya, payat lang yan siya, attorney. Okay, so kaya niyang makipagsabayan. Opo, attorney, pero feeling ko talaga, attorney, malakas yung guts ko na may kasama talaga yan. Sino ba kaya sa duda mo, sir, yung kasama niya dito? Or ano ba yung Hindi. tinitingnan mong motibo, sir? Bakit pinatay yung mama mo? Wala akong idea about bakit niya ginawa yan, attorney. May Yun din pagnanasa ang ba gusto- siya? Something like that na parang pinagnanasaan niya yung mama mo? Hindi ko din masabi, attorney. Baka pwedeng ganyan, attorney. Mhm. Or pwede din kasi attorney, nawawala yung cellphone ni mama, nawawala yung alahas,
So, hindi pa kasi natin malaman kung ginahasa yung mama mo bago pinatay. Opo, attorney. Kasi wala pang katawan dito eh. Ulo lang yung nakita natin. Opo, attorney. So, it remains talaga, kasi kung yung sinabi, personal grudge daw. Paano nagka-personal grudge daw ito, sir? Kung personal grudge, attorney, wala. Hindi din ako naniniwala, attorney, na personal grudge, may mga ganyang bagay, attorney, kasi wala din hindi din sinasabihan kami ni mama, attorney, na about sa kanya na ganyan. Wala din sinasabi si mama sa amin na yung si RR galit sa kanya. Wala din, attorney. So, yung parang nasa isip mo ngayon, sir, nababasa ko sa mo, na talagang dahil, ito nakuhaan na ito ng mga drugs So, parang dahil dito sa illegal na drogas. Opo, attorney. Kasi kung wala kang droga. motibo, wala ka naman. Kasi hindi ka naman, katulad din sa akin, di rin ako naniniwalang personal grudge lang to. Ganyan talaga patayin mo yung tao. Diba? Opo, attorney. O tapos marami pa may mga records na rin itong mga murder sa Zamboanga. So talagang yung mo ngayon, yung nasa isipan mo, pinatay to dahil user to or gumagamit ito ng illegal na droga. Opo, attorney. Yun yung nasa isip mo ngayon. Opo, attorney. And yan din po yung parang closest motive. Or walang motive, pero dahil sa illegal na droga, nagawa mong gawin yun. Opo, attorney. Sige po, sir, no? So, kayo ba'y pupunta pa dito sa Cebu for the filing of cases, sir? Or ano? Nandito po kami sa Cebu. Nandito ka pala sa Cebu. Akala ko nandiyan ka sa Zamboanga. Tinanong kita kanina kung nandiyan ka sa Zamboanga. Sabi mo nandiyan ka. So, nandito ka pala. So, nakapag na pa kayo ng affidavit? Opo. Nagawa na? Opo. Na-i-file na pa po yung kasong murder? Iniintay pa namin yung update ng pulis kung na-file na ba nila, attorney. Ano pong plano nyo dito, sir, sa labi ng yung sa ulo ng labi ng yung nanay? About dyan, sir, gusto ko na talaga sana malaman sana yung katawan para isabay na lang ba, sir, iuwi namin sa Zamboanga, sir, para bigyan ng proper burol. Kasi kung hindi siya nakita, kasi may CCTV nakita siya na malayo ba yun sa bayong CCTV, sir? Malayo. Sa Malayo? na yun, sir, kasi sa parang highway na yun. Talagang mahirap i-backtrack tong mga movement nitong taong to. Kasi kung may mga makikitang CCTV, nagdala na naman siya ng sako. Aside ng incident nung July, di ba? July 10 nagdala yung ng sako base sa CCTV. Nung July 4, sir. July 4. So, kung walang doon na nakita siya, so probably baka nandyan lang yan sa bahay. Kaya nga, attorney, baka nandun lang sa bahay yung katawan, attorney. O baka, naghukay lang siya doon ng lupa. Doon na niya ibinaon ba? Pero sabi ng mga pulis sa amin, attorney, ginawa naman daw nila lahat. Wala daw talaga silang nakita yung talaga, yung mga buto or body. So paano to? Yun yung mahirapan tayo dito kasi talagang kailangan natin i-backtrack yung mga movements niya kung saan siya nagpunta at that time. Maliban doon sa pagtapon niya sa ulo on July 4 at 11 o'clock in the evening, di ba? Opo. Sige po, pero para po sa inyo, at least ito na po, mayroon ng at least, although hindi pa natin matatawag talaga na hustisya to, pero at least kayo po nagpapasalamat sa mabilis na aksyon ng ating kapulisan sa Talisay at saka sa mayor na hindi po kayo pinababayaan. Opo, attorney. And until this time, may mga financial assistance ding ini-extend sa inyo po. Si mayor po ba nagpapunta po sa inyo dito from Zamboanga to Cebu, sir? Ay, hindi, attorney. Kami talaga, attorney, kasi gusto talaga namin mahanap si mama. Kasi hindi pa man namin alam na ganito na So pala. since July 11 or nagkapunta na kayo nung malaman yung may nakitang ulo, nagpunta ka na dito July 11. So until ngayon, hindi pa kayo bumalik ng Zamboanga. Hindi pa, attorney. Pero ano yung na-extend na ng mayor sa lodging nyo ba? May na? Yung tinitira nyo po, sir? Opo.
Parang sila ata to nagabayad sa apartment namin, attorney. Okay. Okay. Mabuti Tsaka yung naman. ano nyo, pagkain nyo dyan. Kami na yung pagkain, attorney. Sa board and lodging lang. Mhm. Mabuti naman. Opo. Sige po, sir. So, antabayanan na lang po natin kasi on the verge of filing pa lang po tayo. No? Naghihintay pa sa ibang mga ebidensya nakikita ng ating mga kapulisan ngayon. Opo, Pero hindi attorney. pa rin natin madidiscount yung possibility na posible na na-rape tong mama mo. Opo, attorney. Yung parang ganon kasi hindi pa natin makita yung katawan. Hindi natin ma-autopsy kung wala. Opo, Oo. attorney. Sir Kaida to Basilio Tupa, sir, marami pong salamat at condolence po sa inyo, sir. Ilan po pala kayong magkakapatid, Sir Kaid? 4, attorney. Nandyan kayong 4 o nandito kayong 4 sa Cebu or ikaw lang? Ako lang, attorney, tsaka yung partner ko, attorney. Okay. Ano na kayo? May asawa na po kayo? Hindi, attorney, parang pan lang pa. Live-in lang muna. Ako, live-in lang. Sige attorney. po. Sige po, Sir Kaid, no? At least, ito na po. May na-resto naman po to. So, filing na lang po yung next. Tsaka yung pag-trial na po nito. Opo, attorney. Sir- Thank you, attorney. Thank you po, Sir Kaid Tupas. At magpakatatag po kayo, sir, sa nangyari. Alam natin, talagang brutal itong pagkapatay ng mama mo. Hindi natin may isip na ganyan yung nangyari na tinapon lang yung ulo, parang Kaya nga, attorney, hindi ko talaga, grabe talaga. Hindi ko talaga in-expect na ganyan kabutal yung may tao pa palang ganyan. sige po, Sir Kaid Tupas, sir, salamat po, Sir Kaid. Thank you, attorney. Thank you, brigada. Thank you po, Sige Sir po, Kaid sige Tupas. Brigada Exclusive. Brigada Exclusive Interview. Okay, sige. Ato ning balikan kay purbida ning hitabua mga kabrigada. Mao ni ron, no? Mga wala ta kay baw kanipong kanipong atong kapulisan, no? Dapat paspas yun. Ning naani mga pending warrant of arrest ning mga kriminal, Brigada Arnel, lagi coming from Mindanao or other other areas dito sa Luzon, yung mga Cebu. Naman na sila yung mga electronic depository records, mga Gini atong hangyos tong kapulisan nga pandakpon giday na kay tanawa nakapatay na ni dito sa Zamboanga. Nanay murder pila na ko giningon gud ato ni Sir Kaid Tupas, daghan ang napatay dito sa Ubay-ubay Zamboanga. buhol. Ni Sibat dito sa Zamboanga ni Arig Cebu. Karon nakapatay na pod noon diri Cebu. Diba? Uy mo gining tanawon og nadakpan pa ni siya dayon makapatay pa dayon ni. Wow. Di ba? Kadaghan naman na mahitabo nga tungod aning dili madakpas kapulisan, no? Kay ambot og naunsa ning intelligence atong kapulisan. Kining mga paggiitang kriminal supposedly mao magita ni unahon nilag panakop kining atong sa CIDG. Di ba? Mao gid ni ilang trabaho nga tutukan gining mga naanay mga warrant of arrest. Actually, Brigada, Pandakpon gyud ba pangitaon gyud so may gamit na ng atong intelligence kapulisag di ta kadakop. ang uban lang po, kini mga ingon ani, tungod po taon sa atong kapulisan nga, gamay ra po silang manpower, magpangita-pangita ba? Mao gani nang unta Ang atong intel, gobyerno husgan. tan-aw na diha nga diyan dapita kapila naman ni mahitabo diri sa Sugbo nga di manibat taga Mindanao katong dito sa Toledo katong nang Lugos. Wa pa to dakpi. Di ba katong nang Lugos nga nakasibat na pod. Madakpi gyud. Di ba nang Lugos atong bata atong babae kusog katong lodging house kusog lagi. lodging house niya nakapatay na day nang adto pos Mindanao gasa to dapita Brigada Arnel. Brigada! No nya iya man to napatay di ba gipatay mo niya. Ang human isibat siya, antong karo ay balita. Nadakpa na ba? Unya karon makapatay na pud tuglain. Sibat na pud to. Wala ba kani bang ingon ni police work ning inanani or di magtambayayong ning atong mga NBI ug di gikayas tong kapulisan. Pagtutod ng mga auxiliary unit ba? Pero mao lagi po na. Kaning naitapuron sa talisay mga kabrigada, purti ng pagkakuanan ni grabe na ni ka criminal minded nga tao. Oo, mao man. No, brutal na go kayo. Lalimang kaanang iyang giputol ang gibit-bit ang gilabay ras basurahan. Ang gilabay sa basurahan, tungkol lang itong karoon, paikita mga kapitala, asa ang lawas. Nga wata kay baw gilugos ba niya kay babae ko ning biktima. Maglisod na yung tag-determine na to. Mao gani, di ba? Kalalimang ka na nga panghitabo mga kabrigada, may lang gani kay na wani mo sibat dayon. No?
nisibat pa sa nig, di na sa ni makitan, makapatay na sa niglain. Maunta na'y dapat yun untang hingusgan sa tong kapulisan, no? Kanabang, unanay mga pending warrant of arrest, labi na kaning mga matawag na to bang mga grave offense, Brigada Arnel. No, murder, mga rape. Kini kung manarip ni, robbery with homicide ni. Oh, no, rape with homicide. Oh, unsa pa na diya mga robbery, extortion, ug unsa nang ilaha diya mga grabe nga mga kaso ba. Dapat mo tutukan diya sa wala niya to mga pulis kini no mga petty crimes mo. Ano no mayo. Nya ikaduha, illegal drugs. Oh, kanda. Tanawa ra gud ninyong epekto ro no? Kamo, ang kinid. Di ba ginato ni, di ba takaingon nga di ni magamit og illegal nga drogas. Ang pulis man mismo mo'y kuan ani, ila maning nadakpan on the basis of the search warrant kay naay napalgan nga mga kontrabando like armas og shabu. Oh. So di takaingon nga di ni siya mogamit og shabu. Namay siya bo. Oh, naagoy siya bo. Ang unsa man na nimong siya bo. Sagol limos utan. Res ipsa lokitor. Oh. So, meaning mo gamit nig siya bo ning tawhanan eh. No? So, tanawa. Kay ako malibog man ta, gawas nga kriminal na siya Brigada Arnel. Ha? Usa pa may motibo gud aning bayhana. Pagpatay lang yun. Maora gyud personal grudge, mao may giingon, personal grudge ko no. Di ko mo yun. tuog personal grudge ng intaw na. Ay. No? Di na ni siya personal grudge, something ni nga murag nakapakuan na gyud sa iyang una-una. Baka kasi iyabakang naa siya pag nanasa atong mga Posible, biktima. usan na siya sa gitanaw, Yeah, pero habak maglisod ang atong kapulisan pagprobar na brigada atong ni Kung posibilidad kay wa man ni kauban. Wa man ni asawa. Tinood. Way pamilya. Ang kining suspect. Kunya ang katupod intawong biktima. Siya ra po dito Brigada Arnel. Oh. Babae, wa po to intay bana. So posible nagnasa ni siya or sa pagkaha. Niya stantong kuan niyang napatay. No, niya mao tong iyang gigulgol lang niya gilabay lang niya tos basurahan. Di ba kana oh? So kana nga epekto og di ka bangag. Bangag atong itermino. May laing termino aning mga buryong aning illegal nga drogas. Bangag man Brigada Arnel. Oh. Ug di ka bangag, no? Ug tarong ka lang panguna-una, siguro ma-contain nimo imong emotion. Oo. Ug mapatay man kanimo by accident pero mo makaingong kag dako kag pagbasol. Di ba? Pero kanang imong giputol ang imong gida ang gilabay ni mos basurahan. Wa ginay gamay pagbasol na mga ingon-ana, wa na nay kasing-kasing na mga ingon-ana matang tao. Planado na nagigikano. Wa na nay kahadlok mga higalas ilang gihimo. Wa na sila ba? No? Ana angay nang bitayon. Kung na ikapuslan ng mga tao ingon ana eh. Wa na gina sila. Sila Pilipinas Di na naangay og maghadlokon ngadto ba? og dili pa lang ta Christian as we are, di na angay nga buhio na mga ingon-anang matang tao. No? Angay na nato diyang kuana ibuwag ng iyang lawas ug ang iyang kalag Brigada Arnel. Kana mga ingon-anag mga binuhatan. No? Pero sa taman, ingon-ani karon daghan pang mabiktima aning mga ingon ini kung kaning atong illegal nga drogas nga problema di gini masulbad na to or musamot pag hinoon. Maniroy na kaingon di ba kita kakuan nga kaning nanghimo lang na sila krimen nga wa kasuyop sus kasagaras mga naitabong brutal kay nga mga krimen because of illegal drugs. Kasagaran. Diba? Tanan. Mao lagi kasagaran. Ang Daghan na gyud kayong biktima aning nakasuyop mga higala na biktima aning illegal nga drogas. Upuli ni nga tong gobyerno maminaw diring dapita kay mao man tani dapat tutukan the prevention of crimes di kanibang pag wagtang ani untang illegal nga drogas ug di man lang gani at least listen lang in town punta. Di ba mohimo tag konkreto nga pamaagi mga palisiya. Batok aning mga nagsigig suyop aning syabo, nagsigig pamaligya aning syabo. Kaya daghana ra bag. Karon na malik na pod. Yung saon taman ni ron nga atong gobyerno murag kutob sa mahitabong krimen, dakpon. Sunod na po na po'y mahitabong krimen. How can we prevent crimes?